yung love pala kay God, it's like commitment, di ba? Pag kanya may someone person kayo, yung pag-love kay God, it requires commitment din. Minsan kasi pag feelings lang natin, pinapairal natin, kanya bad trip tayo, di tayo pinansin ni God, or feeling natin, di niya tayo pinakikinggan. Lord, ayaw muna, laylo muna ako, tago muna ako, iwas muna ako ito muna ako sa mga barkada ko. Pero, yung paglalove kay God, it requires commitment. The same thing na committed tayo sa ating families, sa ating loved ones, sa ating mga bagay na important sa atin. It is a commitment to seek the Lord first and foremost. It is a decision to put God first, to be loyal to Him, to place His will and interest above our own. It is a commitment to seek the Lord first and foremost. Ito, share ko lang po sa inyo. Some time ago, nagkaroon po ako ng struggle sa life ko. So, I feel na marami po masyado negative thoughts yung dumarating sa mind ko. Kaya, as a result, yung day ko nagiging less than perfect. Nagiging very, troubled. Ganun. Then, I realized na, sabi ko, I have to change. I have to change my perspective sa mga bagay. So, I decided nung every morning, pagkagising, I would, pray. Pray talaga. I told myself na I would pray the rosary. Diba? I mean, praying the rosary in the early morning, di ba siya? Parang ano ba yun? Ano ba gusto mong gawin? Parang hindi siya natural sa pagkatao ko. Pero despite of that, na-realize ko after doing that thing for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, in the succeeding days, na-realize ko pala, when you pray talaga in the morning, you put God, you put God first and foremost. Bago ako kumain, bago ako tumayo, bago ako maligo, I realized na yung day ko pala na yun, gumaganda siya, umaayos siya. Siyempre, hindi pa rin nawala yung mga problema, di ba? Nangangarag ka pa rin sa work, na-late ka pa rin sa pagpasok, tapos Pero at the end of the day, pagkatapos ng isang project nyo, I realized na yung dating mediocre na ron, nagiging nagle-level up pala. Gumaganda siya, umaayos siya. Kaya, I would like to tell you na putting God first talaga in everything in our days talaga really works. It really works for you. It really works for me. Kaya I hope mag-work siya for you. Ito, how do we put the Lord first in our life? It requires a decision to obey Him. If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. Yung Spirit dito, what He's talking about is the Holy Spirit. Nung na-resurrect si God, di ba? Si Jesus Christ, nung umalis na siya, sabi niya sa mga disciples niya, huwag kayong mag-alala. Because, padadala ko sa inyo yung Holy Spirit. He will be your helper. I believe, ito. Tapos, we need to develop a personal relationship with Him. A relationship that is dynamic and alive and not legalistic. This man here, si Mr. Pier Giorgio Frassati, isa siyang Italian. Nung after his death, nung binuksan yung kabaong niya, what they saw is that hindi pa pala naaagnas yung katawan niya. Incorruptible. Yung katawan niya, pa rin, bata pa rin, youthful pa rin. Gusto niyo ba makilala kung ano bang story ni Mr. Giorgio Frassati? Curious ba kayo? Yes. Hindi ko alam yung exact years. Pero ilang years na yun, matagal na yun since namatay siya. Tapos pero hanapin ko yun kung so ako dun sa tama nga siya. Kung ilang years nga naman pala. Pero nung kasi, si Mr. Giorgio Frassati, siya, isang maganda siya example of loving God. Bakit siya ginamit na example? Kasi, si Mr. Frassati, siya, pinanganak siyang mayaman.
very affluent sila. Yung tatay niya may-ari ng Jared sa Italy dati. Tapos, very influential yung family nila. Sobrang, sila. Although mayaman sila, yung tatay niya medyo, kuripot. Tapos, kung ano man yung konting pera na meron siya, binibigay niya sa mahirap. Meron nga doon yung kunyari allowance niya. Ang gagawin niya sa allowance na bibigay niya sa mahirap. Tapos, ang gagawin, imbis na magra-ride siya ng train pabalik sa bahay nila, ang gagawin niya maglalakad siya. Tapos minsan, sasakay na lang siya ng third class na train. Tapos, ginagawa niya out of his whole heart. Nung tinanong nga siya, bakit third class na yung sinasakyan mo na train? Ang sagot niya, kasi walang fourth class na train eh. Di ba? Kumbaga, kung meron palang fourth class, sasakyan niya yon. Basta mabigyan niya lang pala yung blessing niya sa mga kapwa niya. Tapos, isa pang story about him is, yung mga ginagawa niya, hindi niya sinasabi sa mga tao. Hindi niya sinasabi na paggabi, tumutulong siya sa mga matatanda, sa mga may hirap sa lugar nila. Binibili niya ng medicine, binibili niya ng mga kung ano-ano. Nung graduate siya ng college, tinanong siya ng tatay niya, anong mas gusto mo? Kotse o pera? Sagot niya, pera. Bakit pera hiningi niya? Kasi yung pera gagamitin niya para tumulong sa mga mahihirap. Meron din yung isang matandang babae na walang tirahan, na na-evict siya sa bahay nila. Ginawa niya, umanap siya na pwedeng upahan, tapos binayaran niya para mag-stay doon yung matandang babae. Tapos, minsan, nung bata siya, nakita siya sa train station na nilalamig na bata. So, ginawa niya, binigyan niya yung coat niya. Tapos, pinagalitan siya ng tatay niya. Ba't mo binigay yung coat mo? Sinagot niya yung tatay niya. Sabi niya na maayos na, hindi mo ba nakikita, Dad, na nilalamig yung tao? Kaya ganun. Kaya, tapos, ano pa ba? Nung namatay siya, namatay siya dahil sa polio. 24 years old siya. Nung nasa kama siya, hindi niya sinasabi na sa mga kapatid niya, sa family niya na may sakit siya. Tapos, after a few days, after na-contract niya yung polio, mga 4 or 6 days, namatay siya. Pero nung mamamatay siya, nagsulat pa rin siya ng note sa kapatid niya babae. Sabi niya, kapatid, meron si Mr. ganito, kailangan niya i-take yung medicine ng ganitong oras. Paki-asikaso siya. Si ganito, kailangan niya ng ganitong gamot by that time, please pakibili siya. Nung mamamatay na siya, iniisip pa rin niya yung kapwa niya. Tapos ang fascinating pa din sa tao na to, nung namatay siya, ang daming mga tao na, yes, of course. Maraming mga taong pumunta sa tapat ng bahay nila para magluksa. Kasi dala-dala yung casket, di ba? So, papunta sa libingan. Ang daming tao palang pumunta doon sa para magbigay nag-mourn para sa kanya. Tapos hindi alam ng mga magulang niya. Nagtataka yung magulang niya. Bakit ang daming tao sa labas ng bahay natin? Tapos hindi nila alam yung magulang niya na ito pala yung mga tao na to.